Isang araw, may isang babae na naniwala sa isa sa mga mensahe ng modern culture. Itong sinasabi na kung empowered ka, sexually free ka. Noong una, ang dating sa kanya parang liberation, kalayaan. Katulad din dito ng pananaw ng mga kapwa niya mga kabataang kababaihan. Sa wakas, hindi na siya kontrolado ng society, ng religion, ng pamilya o ng mga lalaki. May kalayaan na siya. Katawan niya, choice niya, buhay niya. Kaso, pagkatapos ng casual sexual encounter, may napansin siya. Bakit parang siya ay mas anxious? Bakit parang biglang kinakabahan siya sa mga pregnancy scares? Bakit tila hindi pantay? Parang mas exposed siya sa physical, emotional, at social consequences ng casual sex. Dito nagsisimula yung tanong, empowerment pa talaga ito? O may ibang mas na-empower sa modern concept na ito? Sa modernong panahon, naging popular na yung idea ng sexual freedom in women is liberation. Ito yung pangako ng ideyang ito. Pwede ka nang makipag-sex like men does. Pero may malaking problema sa framing na ito. Kasi po, hindi po parehas ang risk sa lalaki at sa babae. Kapag may failed contraception, babae ang unang humaharap sa pregnancy. Kapag may sexual encounter na walang commitment, babae pa rin ang mas nagdadala ng emotional at bodily risks. Kasi kapag ginawang casual yung intimacy, mas madaling makaalis, makatakas yung lalaking ayaw ng responsibility. Pero, hindi lahat ng lalaki ay ganito mag-isip. Maraming lalaki pa rin, naniniwala ako na majority, ang disente, disiplinado, at responsable. Kaso ang problema sa casual sex culture, sino ba yung mas nabibigyan ng advantage? Hindi po yung mga responsable, hindi po yung mga good men. Yung mas na-empower ay yung mas maliit na porsyento ng kalalakihan, yung mga predatory men. They exist. Hindi ko po yan itatanggi. Yung mga lalaking gusto ng access without responsibility, intimacy without commitment, and pleasure without accountability. Hirap rin kasi, no? Modernong mundo, lumawak yung freedom. Akala natin freedom lang yung ini-entail nung advancement natin. Hindi po pwedeng freedom lang. Laging kasabay ni freedom yung accountability. Kung sabi ni Spider-Man, with great power comes with great responsibility. Sa freedom naman, with great freedom comes with great accountability. Dati, kapag ang lalaki gusto lang makuha yung babae, ang tawag doon paggamit. Ngayon, parang na-revise na. Binabalot sa makabagong salita, modernong salita. Imbis na paggamit, pwede na minsan nasa veil ng modern dating, hook-up culture, sexual freedom, at misplaced empowerment. Kasi yun yung empowerment na confusing. Kaninong empowerment? Na-empower ba talaga yung women sa casual sex? Para ba talaga sa babaeng nag-engage ng casual sex yung empowerment? Kung ang babaeng mas maraming risk, that's just how our biology played out. Women are to carry the majority of anatomical, physiological, and psychological burden of childbearing. Hindi po natin basta mababago yun. Pagdating naman sa lalaki, mas madaling makaalis, makatakas. Isipin mo na lang yung mga babaero. May mga gay makipag-casual sex, edi palakpak lagi yung tenga. Kaya kailangan bumalik tayo dun sa fact. Hindi tayo makakatakas dito. That biological, psychological, and societal burden ay mas mabigat talaga sa mga kababaihan pagdating sa casual sex. Kaya ang tanong, ito ba talaga ay empowerment para sa kababaihan? O baka mamaya, mas na-empower sa kulturang ito ang mga irresponsableng lalaki? True empowerment is discernment. Ito ay yung kakayahan mong magsabi na hindi porket pwede, mabuti. At lalong-lalo, hindi lahat nung ninonormalize healthy. At hindi basta sinabing modern concept, tunay na liberating. Tunay na nagbibigay ng advantageous freedom. Baka may mga bagahe dun sa pangako na sinasabi. At kapag ang babae ay nagsabing, hindi ako papayag sa intimacy without commitment. Alam niyo po, hindi po yun oppression. Yun po ay wisdom. That's establishing boundary and self-respect. Kaya hindi po ito anti-women. Ito ay proper discernment when it comes to sexual matters. This path is pro-women. Kasi kung may kulturang nagpapadali sa predatory men na makakuha ng sex without responsibility, hindi dapat tawaging empowerment yon.
Dapat tanungin natin, sino bang pinoprotektahan ng kultura na to? Sinong na-expose? Sinong mas mabigat yung consequence na dinadala? Sinong mas nakikinabang? Kasi ganito po, may mga mabubuting lalaki, may mga good men. Ang mabubuting lalaki, hindi kailangan ng hookup culture para mahalin ka. Ang responsableng lalaki, hindi kailangan maunang makuha yung katawan mo para seryosohin ka. At ang babae, hindi kailangan gawing casual ang sarili para patunayang malaya siya. Maybe the better question is not about malaya ako bang magagawa ito. Maybe the better question is, pagkatapos nito, mas naging ligtas ba? At mas nire-respeto ba? Kasi kung hindi, baka hindi empowerment ang binibenta sa'yo. And maybe, just maybe, in a hypersexual culture, one of the bravest things a woman can say is, no, I'm worth more than casual access. Nung sinulat ko po to, approved po ng asawa ko, certified. Choose faith, aim upwards, and keep moving forward. Padayo.